Oh, that's bigger. The other one is bigger, eh? Parinig niyo yung ano? Narinig niyo yung sinabi ng officer? Yun ang pinakamagandang maririnig mo every time na babalik ka sa Canada. Morning, mga Chewy. Alas 4 na madaling araw. Check ko lang kung meron akong oras. Kasi this is my 9 days Tuesday. So kung meron akong oras kahit at least mga 8 hours man lang makarating ng border to ng Canada. Come on. Ay, sarap matulog. Okay. Yeah, meron akong oras. Let's go, baby. Okay, meron akong 11 hours 37 minutes. Yeah, 11 hours. So hindi ko na kailangan mag-reset. Then gamitin ko yung exemption ko. Rest break. There you go. Meron akong 11 hours today. Nung nag-reset ako dito sa Tacoma, pasok ko ng Canada, all the way reset na ako. I mean, recap hours na ako. Morning muna ako sa aking family, guys. Family is most number one. Hi, good morning. Okay. Alis na ako, meron akong oras. Meron ako 11 hours. Makakarap. How's my little boy? Yung baby, nakain. Ba, nakagang nag-almusal? Kung ba, hindi ko na pinaghanda ng pagkain kasi labas na siya ng 12. Ah, okay. Half day lang sila? Uwi na ng bahay, lahat. Kasi nanay may pasok. Yun lang. Bebe, good morning. Alis na ako dito. Yan na, mamaya na uli. Pwede ayun sa biyahe. Yeah, okay. Love you. Okay, I love you guys. Kali, I love you. Love you sa biyahe. Yeah, Pwede. be a good boy. Yeah. Okay, bye-bye. Sa biyahe. Yeah. Tapos ko sa pag-drive. Turn right on 34th Avenue East, then take the first right. Kailangan makalabas ako bago mag-curfew. Alas 6 ang curfew. Ang oras dito ay mag
4:30 ng umaga. So, Turn right on 12th Street East. Meron akong Then enough take the time. second left. Turn left at the traffic light. radio check, good morning. Thank you, Tacoma. I'll see you in 2 months' time. I'll see you after 2 months' time. In 5.5 kilometers, keep right on I-5.
kahit madaling araw, alas 4 na madaling araw, grabe pa rin ang busy dito. Parang hindi natutulog mga tao dito. Choy, parang hindi natutulog mga tao. Turn right. Arriving in Love Simmonsburg, on the right. Please drive to highlighted route. Turn left on US 97, then take the second left. Whew, thank you Lord. Whew. Dati hindi ako marunong mag-order sa Subway. Oh, that's nice, Italian. Oh, that's bigger. The other one is bigger, eh? That's okay. Okay. Hindi pantay yung pagkahiwa. What kind of cheese would you like? Do you have the spicy? Here? Yeah, that's it. Do you want to toast it with that means? Toast, yeah. Yeah. This one here. And spinach. What is the best sauce for that one? I would say Chipotle. or Chipotle. garlic. Yeah, Chipotle. There you go. That's it. Salt and pepper. A little bit. Yeah. That's it, man. Merong mga state na ang kanilang fuel ay hindi pang winter. So every time na babalik ka ng Canada, like Washington, ang kanilang fuel doon ay hindi pang winter kasi wala man silang ganong negative 20 or negative 15 na weather, no? So nag-fuel up ako doon kahapon din, ngayon dito. So kailangan kong haluan ng fuel supplement, winterize anti-gel, para pagpasok niya ng Canada, malamig sa Manitoba, malamig dun sa mga area, hindi mag-frozen yung mga lines papunta sa itong mga linya papunta dun sa makina. Yung radiator mo, nilagyan mo ng normal na tubig, pag pumasok ka sa winter season, titigas siya, di ba? Magpo-frozen, kagaya ng iyong washer fluid.
Yung washer fluid, merong washer fluid na pang summer and meron ding washer fluid na pang winter. Ngayon, kung summertime, dahil pag summertime maraming bugs, so kailangan mo ng pag summertime na fluid, na washer fluid, no? So kung pagdating ng winter time, hindi mo siya pinalitan, kailangan bago magsapit ang winter, i-drain mo siya lahat. Hindi mo kailangan i-drain sa reservoir. Ubusin mo siya, i-wiper mo hanggang maubos, hanggang mag-empty. Okay, bago pa pasasapit yung winter time. October pa lang, i-drain mo na siya. So kakargahan mo siya ng negative 20, negative 30, and then sabay washing. So pag nakargahan mo na yung reservoir ng pang winter time na washer fluid, ilabas mo siya ngayon, pati para kanyang mga hoses, pati yung mga nozzle niya, mapapasukan ng washer fluid na pang winter para hindi siya manigas. So ganun din ang fuel. Ang fuel, pag hindi pang winter yung fuel nila, may mga tendency na pagpupunta ka, tingnan mo itong ano, ito, ginamit nila to sa, I don't know, kasi iba yung puna, iba yung tama niya eh, bakat. Pag ang fuel ay hindi pang winter, pag papasok ka doon sa mga lugar na winter, malamig na area, po-frozen yung mga lines. So kailangan aware ka sa mga ganong diesel area sa state. North Dakota, gumagamit sila ng pang winter na fuel kasi malamig din dun. North Dakota, Minnesota, gumagamit sila niyan. Texas, hindi. Texas, Colorado, tawag dito, Oklahoma, Washington, California, Virginia, at saka may mga lugar eh. Hindi ko lang kabisado lahat yung mga area na hindi masyadong tinatamaan ng sobrang lamig na temperatura. New York, gumagamit ang New York. Kasi New York, nagni-negative din doon, 40. Okay na yan. Kaya be aware sa fuel na gagamitin. Kailangan mo siyang lagyan agad ng winterized gel. In a few minutes, dadaan ulit ako ng timbangan ng Idaho. Kanina tumigil ako sa Ellensburg para sa kape. Dito naman sa Post Falls, tumigil ako para sa refuel bago ako papasok ng Canada. And this thing here, hindi ko na kailangan. Kaya ginamit ko siya kanina. Huwag ko lang makalimutan. Ginamit ko siya kanina. Nahulog na naman min, no? Holy smoke talaga. Lilipat ako dun. Natanggal na naman siya, oh. Yun, oh, kahoy. So ibaba. Gumalaw na naman siya. Ibababa ko na yun. Isasampak ko na sa sa bakal. 2 beses na nahulog eh. Tatanggal siya. Lipat lang ako ng pwesto. Uy, sorry.
Kuha ako ng additional na mga gamit pang winter time. Liquid ba? Liquid. Yun na, using ko yung aking ano. Aking blade. Got these two on there, Yeah. and then the Red Bull separate. Yeah, I'm gonna pay that one. I'm gonna use my points. Yep. You have a wonderful day. Safe Thank you. travel. Thank you, you too. So again, every time na mag-refuel kami, lalo pag winter time, kasama na to sa diesel. Pag tinanong doon sa apps kung kailangan mo ng additional products, yes, winterized gel. And itong isa ay 911. Gagamitin mo tong 911 just in case na ang truck mo ay pugak-pugak na at na-frozen na yung mga linya. Gagamitin mo lang siya. Pero hindi mo siya ihahalo sa diesel fuel. I mean dito sa tank, okay? Ito ay hindi lalagay dito. No, that's wrong. Kasi natanggal yung tanggal na naman yung damage, so hindi ko na siya lalagyan ng damage. I-diretso ko na siya sa ano, kasi dalawang beses siya nahulog eh. Kita nyo, yeah, isasalpak ko na lang siya dito konti. Nandun yung damage, oh, delikado siya. Tapos yung isa matibay, natanggal din yan. Ano itong tumutulo? Yung grasa na yan, hindi sa akin yan. Kasi walang grasa yung aking gloves. Sa kanila yan, ng mga nagkuha nito. Okay. Using ko lang yung blade. Lock, hydraulic lock. Let me check. Yeah, that's it. Yung ano pala, saglit. Yung damage pala, saglit. Yung damage pala, damage. Kita to eh.
All goods. Kaya buti na check to lahat. Kasi mahuhulog siya as violation yung damage mo as lost cargo. So kanina pa pala siya nahulog. Buti hindi sa kalsada. Doon sa gitna siya nahulog. Mahulog siyang lost cargo or unsecured cargo, then may ticket ka doon. Way in motion, guys. Way in motion. Truck must exit. Kita na agad, no? Doon pa lang sa way in motion. Napapasok ka sa bagan. So, meron ako permit. Dahil overweight ako ng 1,000 pounds. Sobra sa drive and 100 pounds sa trailer. Bagay ng mga DOT dito, pull over nila ako. Kung hindi, wala, just pass like nothing's happened. Walang palya to, itong DOT dito sa Idaho. Bukas palagi, and then yung bago papasok ng Canada, bukas din lagi yun. Kaya bago ako papasok doon sa kanila, titigilan naman ako doon sa aking tigilan, double check again sa load, singaw ng hangin. Okay, nakatingin na yan sa akin yun. Yung truck number, tinitingin na, yung plate number. Tingin ka lang dun sa sign. Ang trailer ay 45, yeah, 45,100. So walang nakasulat na park. You see? That's it. Clear. Saan na lang?
isang DOT dito sa Idaho, and isa pang DOT sa British Columbia, pagpasok ng British Columbia. And isang DOT sa Alberta. O, dalawa pala sa British Columbia minsan. Yung entrance galing sa Alberta, papasok ng BC, bukas. So, dalawa sa British Columbia, isa sa Alberta. And I think that's everything hanggang sa makarating sa Regina. Time na oversize ka, tinitingnan agad nila yung truck number, yung plate number, search agad ka sa computer, doon lalabas yung permit number mo. On the right to US 95 North. Yeah, truck number, plate number, bang, lalabas agad ang permit mo doon sa kanilang system. Left. Turn left at the traffic light. Ay. Papuntang Moscow. Hindi Russia. Nakalagay Moscow, Lewiston here. And Sunpoint, Canada here. Go ako, guys, pero hindi mo pwedeng isiksik yung truck mo dyan sa gitna. Kailangan open ang intersection. Naka-go, pwede ko naman siyang ilagay dyan pero once na hindi nag-go yung sa unahan, nag-stop na to, nasa gitna ka. Gets? So laging open ang intersection. Doon sa Canada, ina-apply, I think dito din sa Amerika, ina-apply nila yun. Huwag mong i-lock yung intersection, lalo pag rush hour na busy, naghahabulan, tapos naka-go na, pero yung susundan mo ay stop pin na sila doon. Kailangan i-clear lagi ang intersection para yung mga mag-left turn, example, hindi siya controlled ng traffic light, parang intersection lang, no? Tapos nilock mo yung gitna, nilock niyo yung gitna, hindi makakaliwa yung mga sasakyan na pakaliwa kasi nilock niyo ang gitna instead na i-open nyo para kahit traffic siya, makakalusot yung kakaliwa.
Load check kasi abli na po ng kwan, abli na po ng timbangan. Bukas na naman eh. Yeah, so far hindi na siya gumalaw. Oh. Parang hindi talaga nila ako kitaan ng butas ba na matikitan ako dahil sa securement. Oh, may mga big freight dito. Manitoba. Filipino. Uy, luwag na naman, no? Okay, check ko lang to. Luwag. Dalawang beses ko nang napapansin yung border patrol dito sa area ng Idaho kasi malapit na siya ng border ng Canada eh. Nagtatago lang siya. I don't know if nandito siya ngayon kasi nung pumasok ako nung Sunday, nakita ko siya nakatago sa may kakahuyan. Nung pumunta ako ng Edmonton, nakatago din siya dito sa left side. Ang kanilang sasakyan ay, alam mong border officer dahil yung sasakyan lang puti at saka green yung stripe. So I think binabantayan nila yung truck na papasok sa Canada. Kung makikita kasi sa loob kung may sakay. And of course, kung meron kang sakay, siyempre tatawag na sa unahan na may pasahero yan. Tapos pagdating mo sa unahan, wala na yung pasahero mo, baka binaba mo kung saan mo binaba. Nasa may kurbada siya minsan eh, nagbabantay. Oh, yung last dito ko siya nakita, oh. Yeah, dito siya nakapark. Malapit na sa Canada, 8 kilometers. Kurbada pa dito na siko, mahaba. Wala siya, man. Siko, siko, you know, siko gitu, siko gitu. Allah. And then nung nakita ko siya nung linggo ng umaga, dito naman siya nag-aabang. Yan sa may kahoy niya. There, 5 kilometers.
siya. Alam niyo, ang haba ng border ng Canada from east to west. Ang haba. Parang tumawid doon ah. Dear. Oh dear. Holy smoke, ano yan? Ah. Ay, ito yata eh. Hindi. Wala na, I'm almost there. Hindi ko siya nakita. In 2 kilometers, arrive at Kingsgate, BC, on the right. Slow down. Alas 2:40. So I hope meron pa akong oras sa Canada. Kasi kung hindi, mapipilitan akong tumigil sa... Kung wala na, mapipilitan akong tumigil sa Cranbrook. Naka-park. Yun yung brake ride kanina. Bumili ng duty free to. I mean duty free, yung product sa duty free. Let's go, buds. USA guys, Idaho. Oh.
I'm good. Yourself? Not too bad. Where's home for you? From Winnipeg. And how long you been gone for? Since Sunday morning. Where'd you cross into the States? Here. Empty or loaded going down? I'm heading empty, going to Port of Tacoma, and I pick up this load. And where are you taking it? Regina. Do you take it all the way there or? Yeah. And any shopping coming back for No. you? Alcohol, tobacco? No, at all? I got one tobacco here, one pack. Just the one pack? Yeah. And any firearms? No, no, weapons, sir. Pepper sprays? No, sir. This is a pretty... You come through here quite a bit, eh? Yeah. I think 3 times this week. I was gonna say, yeah, okay. I think I actually had you. It was getting a bit of deja vu there. Yeah. Last trip. Yeah, welcome back. Thank you so much. Narinig niyo yung ano? Narinig niyo yung sinabi ng officer? Yun ang pinakamagandang maririnig mo every time na babalik ka sa Canada. Yung welcome back. Yan ang pinaka-the best, my choy. Yung parang, okay, welcome back sa Canada. Di ba? Pero napakadalang mo yan maririnig sa mga officer ng Canada. Well, nakakapagbigay ng high moral sa'yo na, hey, welcome back sa bansa, no? Madalang mo yan makikita, pero yun ang pinakamagandang maririnig mo every time na papasok ka na ng Canada. Yung sasabihin ka, welcome back. Kita nyo yung kotse sa unahan? Wala pang ilaw sa likod. Hindi yan ang issue, but yung meron kang tinutumbok na oras para makarating ka doon sa area, ganito, bla bla bla. Hindi ka makakahataw dahil look, ang speed niya lang ay 85 kilometers an hour. This is 100 kilometers an hour na highway. So yung 100 kilometers an hour, ito yung speed ng summer. Hindi siya speed during winter time. So pwede kang mag-slow down. Okay, meron na siyang ilaw. Pwede kang mag-slow down doon sa 100 to 85 just like that if pangit ang kalsada, snowy, or mas mababa pa sa 85. Pero kung ganyan ang speed mo, napakaganda ng kalsada, 85, 86 kilometers an hour siya dito sa 59, hindi mo makukuha yung speed mo. No, I mean yung time of arrival mo dun sa tinutumbok mo na lugar. Dito ka papatayin ng oras, lalo pag nagkahabol ka. Yung ganitong driving style ng mga Canadian, well, hindi naman masama. That's so safe na mag-drive ka na ganyan, napakabagal. But isipin mo rin, lalo pag may nakasunod sa yung truck, na yung mga truck na yan, may mga oras yan. Okay? Regulated kami ng oras. Meron kami hinahabol na oras. And you, namamasyal ka lang, nag-drive ka lang sa gitna ng buwan. You know? Yung mga taga-Canada, pag ganitong highway sa lubong, napakaganda ng kalsada, huwag kayong tumakbo ng 85 like this. No. Isipin mo may mga nakasunod sa'yo. Ako, mahihirapan ako mag-overtake. Why? Loaded ako. 92,000 pounds. Pag once na nag-attempt ako mag-overtake, bibilisan niya. So, ang speed ko na lang ngayon is 68 kilometers an hour. 68. 71. Ang speed niya, 80. Less pa siya ng 20 kilometers an hour. Kahit man lang sana mag-speed up siya ng mga 98 or 100, that's okay. Dry ang kalsada. Walang snow, walang ulan. Ba't ka nagre-reklamo? Well, meron nga kaming oras may hinahabol kaming oras. Hindi kami per oras na biyahe, bayad. Hindi per oras ang aming bayad, per miles. Merong oras dito ang aming driving hours.
eh meron kaming driving hours. So, paano ka makakapira ngayon? Siya lang ang nasa unahan, wala siyang sinusundan. Yeah, merong ano, 2 kilometers dito bibirahin. Paano pag walang overtaking lane? Paano ka makakalusot? Diba? Susunod at susunod ka sa kanya. Parang wala siya napapansin sa likod. Parang siya lang namamasyal sa kanyang napakalawak ng farm ng lugar ng British Columbia. Parang siya lang ang driver, siya lang. Nothing at all. Parang siya lang. He don't care na may mga truck, may mga ang haba na ng pila sa likod dahil sa kanya. But yung driver na ganyan, safe yan. Safe. Pero hindi sa 100 km/h na speed limit during na yung area ay napakaganda. Yung surface ng highway napakaganda. Huwag ganyan ang speed. Bilisan mo ng konti. 82. He don't care. He or she don't care. Huwag lang sana bibilisan niya dito dahil bibilis na siya. 90 na siya. Ayan, okay na siya. Tapos ngayon, binibilisan niya. Look. Paano ka makaka-overtake ngayon? Binibilisan niya. Sa Fort Macleod, it's around 90 kilometers from Coleman, Alberta, dito sa may Cronies Pass. Sakit ng aking tuhod, lumagutok, pagod men. Liligpit lang ako ng mga tubal kasi in the next few days I'm gonna be home. Pagod. Kita niyo pa yung aking brief. Sakit. So mamayang madaling araw mag-start na lang ako ng maaga para maaga akong darating sa Regina bukas. It's 7 hours from here, 8 hours. Pero hindi ko pa alam yung aking oras na gagamitin tomorrow. Yeah. Yung oras man. Uwi na ako. Gusto ko nang makita yung aking family. Guys, miss ko na sila. Been out for 3 weeks now. Yeah, 3 weeks na ako sa highway. Ganda ng weather ng Alberta.
Walang snow. Hindi malamig. Hindi sana ako titigil dito kung diretso sana ako. Inisip ko baka puno na yung parking. Wala na akong maparadahan. So yung plan ko sana doon sa Imbangan ng Alberta, meron pang spot. So okay, pwede. Sakit talaga man. Last na pang maduming damit pang unload bukas para isang pantrabaho lang. So paano mga Choy? Bibitawan ko na kayo. And welcome back dito sa Canada. Yun na yung last ko na biyahe sa Washington. I hope wala na. Bukas na umaga iti-text ko yung aking dispatch na that would be the last one, and then babalik ako dun pag after ng ice road siguro. I need to go home. See you in my next vlog. Ang Bimutanan, and have a good night. Bye bye.